po sa ating lahat at ang aking morning devotions for today. Today ay mababasa po siya sa John chapter 13 verse 1 to 20. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life. Thank you Lord for the life of my employer. Thank you Lord po sa aking mga magulang kapatid. Lord, let your will be done po. At thank you Lord po sa mga manonood and bless them all. I pray Lord na ang mga makakanood dito ay magkakaroon din po ng desires po. Lahat po ay papuri, pasasalamat ay sa ko lang binabalik sa iyong anak na si Jesus Cristo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking morning devotions for today is Augustine 2025. Ang sabi dito, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. So, po. Bakit po kaya hinugasan ni Lord ang paa ng kanyang mga alagad? Sabi po dito, bago magpiesta ng pagpaskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito. Patungo sa Ama, yamang minahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Sila ay kanyang minahal hanggang katapusan. Nang oras na hapunan, inilagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipinagkanulo siya. Alam ni Jesus na ibinigay na ang Ama ng lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya ay nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Kaya tumindig siya at pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit at siya ay kumuha ng isang tuwalya at ibinikis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng alagad at pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya at nakapagbigkis sa kanya. Lumapit siya sa kanya, Simon, Pedro, na nagtanong sa kanya, Panginoon, hugasan mo ba ang aking paa? Sumagot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko'y hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo ito pagkatapos ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo hugasan ang aking mga paa. Kailanman sinagot ni Jesus, kung hindi kita hugasan ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati na ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, kayo'y malinis na, ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niya, hindi lahat sa inyo ay malinis. Kaya nga mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo at sinabi sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga ang Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa sa isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin ninyo ayon ang ginagawa ko sa inyo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon o ang sinugo ay higit sa dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kundi ang inyong gagawin. Hindi ako nagsalita tungkol sa inyo lahat ng nakikilala ko at ang aking mga hinirang, ngunit ito ay upang matupad ang kasulatan. Ang kumain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Sinabi ko na sa inyo ngayon, bago ito mangyari, upang kapag ito ay mangyari ay maniwala kayo na ako nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumanggap sa aking sinugo ay tumatanggap din sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap siya sa nagsugo sa akin. O di po ba? Alam mo, sabi dito, katotohanan ang sinasabi ko sa kanyo, ang sinumang tumanggap sa akin at sinugo at tumanggap sa akin at ang tumanggap sa akin ay
tinatanggap siya na nagsugo sa akin yon. Alam po, ang pananampalataya po tayo, kung tayo po ay naniniwala kay Jesus Christ, the way, the light, and the truth, ay tayo po ay talagang may pananampalataya sa Panginoon. Sabi ko nga po dito, sinabi ni Jesus, ang napaliguan ay hindi na kailangang hugasan. Ayan. Alam niyo, pag napaligo na yung kayang hugasan, ibig sabihin yun, pag natuto na po tayo ng salita ng Panginoon, no matter what happen, no matter challenge sa buhay natin, hindi na po yun basta-basta na dudumi ulit. Sabi po dito, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang lubos, kayo malinis na, ngunit hindi ang lahat. Ibig sabihin, yung hindi lahat, yung nagsisimba tayo, naniniwala tayo, pero nakikita po yan sa ating pamumuhay. Yun po. Kayo din po makakakilala sa inyong sarili kung kayo po ba ay nasa God's way or nasa world's way. Sapagkat nalalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niya, hindi sa lahat ng inyong, kita nyo, magkakanulo. Sa lahat ng pamilya, friend, lahat ng bagay, be careful. Kasi mayroon at mayroon magkakanulo po. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo at sinabi sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinawag ninyo akong guro at ang Panginoon naman, at tama kayo sapagkat ako nga, kung ako ang Panginoon at guro ay naghugas sa inyo ng mga paa, ay dapat ding maghugas kayo sa mga isa't isa. Ibig sabihin niya, maghugas. Kunwari, pag may kaibigan ka, itinatama mo siya. Pag ang kaibigan mo to nakikinig sa pagtatama, yun po yung inilalarawan po dito. Ibig po magtulungan. Ibig po yung hugasan. Kung may problema yung isang kapatiran, instead na malulong siya or madapa siya lalo, dapat tayo ay nagtutulungan. Ganun po ang tunay na may pananampalataya. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo sa ginawa ko sa inyo. Yun, diba? Si Jesus Christ talaga, siya po, ayaw po niya talaga ng hindi totoo. Kaya nga po, may heaven at saka hell. Kasi kung titignan niyo po ang Bible, ang lagi niyang tinutulong siya, si Jesus Christ, yung mga parasiyo, yung mga nasa simbahang malalaki, di ba? So, ibig sabihin dito, si Lord is mahabagin talaga sa mga nangangailangan. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit sa dakila kaysa sa kanyang Panginoon, o ang sinugo ay hindi dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay nito, mapalad kayong inyong gagawin. Ayan. Kagaya ng aking ginagawa, masasabi kong I'm blessed kasi dati hindi ko ginagawa ito, yung pag-share, pagbabasa ng Bible, hiyang-hiya ako noon. But nung nalalaman ko yung salita ng Panginoon, ito pala ay isang totoong buhay sa ating spiritual. Nakakatulong ito sa ating pamumuhay. Alam niyo po, pag may Panginoon ka sa iyong buhay, kahit anong gawin sa iyo, alam niyo, pakikinggan mo lang, magpipray ka lang kasi mas kilala mo na yung sarili mo. Sabi nga nila, ang taong nananampalataya ay tinitignan ang katuruan ng Panginoon. Hindi yung katuruan ng tao. Kasi ang katuruan ng tao, maraming salita, maraming gawa, pero wala pong nagagawa. Yun po ang katotohanan. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na mapalad kayo, hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong lahat. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit ito'y upang matupad ang kasulatan at kumain ng aking tinapay ay nagtaas sa kanya sa kung laban sa akin. Alam mo po yung tinapay, yun po yung tinatapay ng salita ng Panginoon. Yun po yung tinapay na nagbibigay sa atin ng kalakasan, yung salita po ng Panginoon. Yun po. Tatandaan po natin yon. Diba? Dito, sinabi ko sa inyo ngayon ay bago kayo mangyari upang kapag kayo ito'y mangyari ay maniwala kayo na ako nga ay ako. Alam nyo, ganun po. Pag ang nasa isip, sa salita po natin ay ang salita ng Panginoon, alam nyo po yan, magre-reflect po yan sa ating buhay. Hindi po yan nagre-reflect po sa iba, kundi sa atin po. Kung ano man po yung ating sitwasyon sa buhay, let God reign sa ating buhay kasi po iyon po ang pinaka-importante. Alam niyo po, ang tunay na mayaman, yung may peace of mind ka po. May peace of mind ka. Yan yung katotohanan. Yung wala kang niloloko. Yan
yung talagang yung ano mo yung konsensya mo, yung ikaw na mismo yung ay bakit ko ba nagawa yun? Yun po yung talagang may pananampalataya sa buhay. At nakikita po, take note po, hindi po lahat ng nagsisimba ay malinis. Nasa Bible po yun. Hindi po lahat ng nagsasalita ng salita ng Panginoon is, na ayon nga po, minsan ginagamit nilang props. Nakikita nyo po yan sa kanilang pamumuhay. Kung ang nagtuturo sa inyo is lagi na lang is prosperity. Ang Bible po is not all about prosperity, is all about salvation po. Yun po yung mga misinterpretation ng ilang mga nagtuturo at mga preacher. Ang talagang theme po ng Bible po is for salvation, hindi po prosperity ha. So hanggang dito na lamang po and have a nice day. Bye bye!